Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Tawag sa pagsamba. Sapagkat nasusulat, yamang ako ay buhay, sabi ng Panginoon, sa aking harapan ang bawat isa ay luluhod, at ang bawat tao ay magpapahayag ng pagkakilala sa Diyos. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa panibagong linggo at pagkakataon na sumamba sa iyo, kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan, gayon din ang aming mga lugar, upang kami po ay makapakinig at makapagsamba sa iyo, saan man dako kami naroroon. Pagpalain mo ang bawat lingkod mo na iyong gagamitin at ang bawat pamilyang nakikinig sa mensahe mo sa araw na ito. Ikaw nawa ang aming papurihan at maitaas. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Romans chapter 14 verse 1 to 12. Tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. May naniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang.
At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating aralin sa gabing ito ay matatagpuan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, 1-12. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay, lamang ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya at talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapanahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon at kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya huwag ninyong hatulan o hamakin ang inyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos.
Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Ngayong pandemya ay nagkaroon ako ng pinapanood tuwing tanghali habang kumakain. Ngunit kahit noon pa man, pag nasa bahay ako ay nanonood ng Itbulaga dahil mas gusto ko ang mga main hosts nito. Anong dahilan? Mas tanggap ko na kahit may mga hindi rin kagandahan sa mga palabas, ay pinangungunahan pa rin ng mga totoong host, totoo sa pagkatao. At ang gustong-gusto kong segment ay yung bawal maging judgmental. Ito ay bago po ngayon. At kung napanood na rin ninyo ang minsan ng segment na ito, ay maaaring alam ninyo ang takbo. Kahit sa ating aralin, ang mga Kristiyano ay dapat bawal maging judgmental. Kaya kailangan nating tanggapin ang bawat isa at magkaisa. Sa Huwebes nito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe mula sa isang manunulat. At pinasimulan galing kay comedian Steve Martin na nagsabi, "Before you criticize a man, walk a mile in his shoes. That way, when you do criticize him, you'll be a mile away and have his shoes." Ngunit hindi yon ang eksaktong nasa isip ni Pablo, kundi ang hinihingi niya tayo na huwag maging mapanghusga sa ating mga kapatid kay Kristo. Meron tayong ugali na ang hindi po nating kauri o hindi po natin o naiiba sa atin ay tinitignan po natin ng pababa. Ito po ay totoong pangyayari lalong-lalo na sa unang century, first century sa Roma. At noon, sa panahon ni Pablo, ay merong dalawang grupo sa iglesia doon sa Roma. Ang isang grupo ay binubuo ng mas maraming mga Hudyo na mananampalataya. Ngunit sila ay naimpluwensyahan pa rin ng kanilang mga kustumbre o mga ginagawa noon sa kanilang nakaraan sa Judaism. At ilan nito, kagaya po ng pagkain ng kosher foods. Alam niyo yung kosher food? Ito po ay pangyayari na pagkatay ng pagkain, pagkatay ng hayop na kakainin. Hindi nila basta-basta ito kinakatay. Meron pang ritual at meron pa silang talagang napakaraming paglilinis. Kaya hindi sila pwede, kagaya ng kaibigan kong Bangladeshi doon sa Saipan noon. Magluluto sila ng kahit chicken lang o manok. Ang paraan ng kanilang pagkakatay ay merong paraan at hindi sila basta-basta bibili ng mga karne sa market. Sapagkat ito ay kanilang inoobserbahan. Ito ay kanilang ginagawa. At ganun din, na meron silang pag-obserba ng mga araw, mga espesyal na mga araw, lalong-lalo na ang Sabat. Ang isang grupo naman, ang pangalawang grupo ay yung kabuuan o bumubuo ng mga hentil na sumasampalataya o mananampalataya na hindi na karoon ng pagkakataong makita ang gawain ng
relihiyong Jewish. Ang mga Hudyo o Jewish believers ay hindi naniniwala sa kaligtasan sa bagamat hindi na sila naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng utos o commandments. Naniniwala pa rin sila sa pag-observe o pagsunod sa mga lituntunin ng Sabbath at sa kanilang pagkain ng mga pagluluto sa pagkain na ang tingin nila ito ay nakakapagbigay lugod sa Diyos. Kaya resulta nito, nagkaroon po ng pagkahati sa iglesia sa Roma. Ganon din ang mga hentil, basta kumain sila, ayos na. Walang problema sa kanila. Pwede nilang kainin ang gusto nilang kainin. Ganon din po, kahit po sa mga nakaraang mga taon, kahit po sa panahon natin, meron pa rin po yung ganoong pag-uugali. Pero hindi na lamang po yun. Sa ngayon, yung pagkahati-hati ng church kung minsan, hindi pwedeng mag-praise and worship, pero kaya ang pagsamba lang ay yung medyo hindi maingay. Kaya hanggang sa ngayon, kaya meron pa ring pagkahati-hati sa iglesia na maaring hindi na natin nakikita, pero meron pa rin. Kung noon, pagkain lang, sa ngayon ay maibibilang na rin yung klase ng musika, klase ng matugtugin, mga pinapanood sa telebisyon, pinapanood sa sine, at pati yung pagkagupit ng ating mga buhok. Kaya wala po tayong nakikita na hippie-hippie ang buhok sa ating church. Kasi baka tignan po natin. Okay. Pati yung pagdadamit, kasama po yung hindi po pagkakaisa ng mga Kristiyano po ngayon. At kasama po dyan ay yung edition o translation ng Bible. Meron nagsasabi na King James Version lang ang tamang version. Kaya yung iba naman, yung Revised Standard Version. Kaya doon nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang ating aralin sa gabing ito, itinuturo po ni Pablo na merong mga bagay na hindi pinagkakaisahang pagkaunawaan ng mga mananampalataya. At ito po ay ipinapakita ng ating aralin. Kaya lang, ang ginawa po dito ni Pablo ay pinakita niya na kailangan munang patatagin yung prinsipyo ng mga mananampalataya na huwag maghusga, huwag husgahan, huwag laitin o anuman, kundi huwag husgaan ang kapwa mananampalataya. Sa kanilang, kahit po sa kanilang pangunawa sa Biblia o kasulatan, sa kanilang hindi pagkaunawa sa kanilang nababasa. Kaya ang kailangan lamang po dito ay kailangan po nating i-observe, sabi nga po, yung
ipinapasang slogan ng iglesia. At sabi, in essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity. Ngayong gabi, inilatag ni Pablo ang tatlong mga mahalagang bagay kung bakit ang isang mananampalataya ay huwag manghusga sa kanyang kapatid na lalaki o kapatid na babae. Sabi nga po dito, tanggapin ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang paniniwala. Kaya't sa talatang 1-4, sabi pong ganito, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala sa lahat ng pagkain ay maaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ang tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot, kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. Kaya dito, una, tanggapin ang bawat isa. Ito po ang sinabi ni Pablo, tanggapin ang mahina pa sa pananampalataya. Hindi lahat ng pananampalataya ay pare-pareho sa antas ng kanilang paglago o kanilang spiritual maturity. At kailangan din naman nating tanggapin yung mga mahina pa sapagkat hindi naman lahat, kahit pare-pareho tayo ng edad, hindi rin naman pare-pareho ang ating pagkatanggap o sa ating paglago sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo, tanggapin ang mga mahihina. Mahina ang pananampalataya. Mahirap gawin po ito mga minamahal mga kapatid. At nangangailangan po ito ng pamantayan. Ngunit ang pamantayan na ito ay huwag naman sanang maging dahilan para sa mas matinding hindi pagkakaunawaan. At ang mahirap, lalong-lalo na, yung mga bagay na hindi ipinapaliwanag ng kasulatan. Kagaya po doon sa iglesia sa Roma, meron silang hindi pagkakaunawaan kung paano mabigyan kaluguran ang ating Diyos. Ito po ay hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo at mga Hentil. Pero pare-pareho naman silang mga mananampalataya. Ang mga Hudyo ay naniniwala sila na ipagpatuloy ang kanilang kostumbre o kanilang mga ginagawa noon sa kanilang relihiyon na Jewish, kasama ang kanilang pagkain, sa kanilang paghanda ng pagkain, kanilang pagbibigay lugod sa ating Panginoon. Maari ito ay dahil po sa kanilang takot. Ito po ay kanilang nagagawa na sa kanilang minanang turo. At yung minanang turo kung minsan ay nakakaapekto sa bagong pamantayan. Kaya't maaring ito ay patuloy nilang ginagawa. Kaya sabi ko nga kanina, hindi sila po pwedeng bumili ng basta-bastang karne sa merkado o sa market at hindi basta-basta kumakain sa mga inihanda ng hindi nila kauri. Maalala po natin si Daniel, nung siya ay nabihag sa Babylon, ayaw niyang kumain ng pagkain ng hari, mga inihanda para sa pagkain ng hari, sapagkat gusto niyang kumain ayon dun sa pamantayan ng
itinuro sa kanila. Ganun din po ang mga Kristiyanong Hudyo doon sa Roma. At yung iba, nagiging vegetarian. Ang sabi, ang mga kumakain ng mga gulay ay mas mahina daw ng pangatawan. Kaya dito po, isa pa rin pagtalo-talo. Kaya't itong usapin na ito ay usapin na hindi naman dapat na hindi pagkaintindihan, kundi dapat na pag-unawaan at pagtanggap sa isa't isa. At kailangan po nating tanggapin, sabi nga po ay kailangan nating tanggapin ang ating mga kapatid dahil ang Diyos ay tumanggap sa kanila. At kung ang Diyos ang tumanggap sa kanila, sila ay sa Panginoon. Kaya't bakit nating isipin at bakit natin husgaan ang iba? Ang sariling amo lang daw ang siyang makapaghuhusga kung tama ang ginagawa ng kanyang tagapaglingkod o hindi. Kaya't kung meron pong hindi pagkakaintindihan tungkol sa mga usapin na hindi gaano maliwanag sa kasulatan, meron tayong ang iminumungkahi ni Pablo o sinasabi ni Pablo ay meron tayong responsibilidad na tanggapin ang isa't isa. Kung hindi po natin magawa ito, tayo po ay hindi sumasang-ayon sa sinasabi ng kasulatan o kahit doon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag husgahan ang kapatid sapagkat tinanggap siya ng Diyos. At dahil dito, ang bawat isa ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay sa talatang 5 hanggang 9. Kaya may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapanahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon. Dahil sa pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o mamamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon at kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamamatay tayo sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya't mga minamahal kapatid, sa talatang 5, ipinapahayag ni Pablo ang isang usapin. Ang usapin ng pag-observe ng mga araw. At ito ay naging isang dahilan din kung bakit hindi nagkasundo ang mga Jewish and Gentile believers. Ang mga Jewish believers ay nanatili. Ang pinangahawakan nila ay yung pag-observe ng 7th day ng ikapitong araw ng sanglinggo na Sabat. Ang mga Hentil, hindi po nila ito binibigyan po ng ganong pagpapalaga. Sa Colossians 2:6-19, that one of the results of the death and resurrection of Jesus Christ was that no one could judge another in food or drink or Sabbath
since Christ was the reality to which those shadows pointed. The Gentile believers in Rome no doubt understood this and realized that there was no special holiday. Kaya't ini-emphasize po dito ang usapin tungkol po sa araw ng pagsamba. Ito po ay hindi usapin sa early church, sa unang iglesia. Sila ay nagkikita-kita sa unang araw ng sanglinggo sapagkat sila po ay nagdiriwang sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Kaya't napakahalaga na makita po natin ang mga bagay na ito na sinasabi ni Pablo. At ang pinapahayag po ni Pablo ay yung posibleng pagkahati-hati ng church. Ito po ay naranasan ko sa mga kasamahan ko sa AFPS, Association of Filipino Pastors in Saipan noon. Na ito po ay kahit yung hindi mahalagang doktrina, yun po ang ipinangangalandakan ng iba. Meron pong pinakamahalagang doktrina para sa ating kaalaman, ang doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Yung iba, ipinapangalandakan ng kaligtasan daw ay paniniwala at pagpapabautismo. Hindi ka raw maliligtas kung hindi ka magpabautismo. Kaya sa atin, ang bautismo ay kapahayagan na tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kapahayagan na tayo ay naligtas. Pero napakarami na hindi nagkakaunawaan sa mga non-essential. Sabi nga po ay non-essentials. Hindi mahalagang doktrina. Kaya kung minsan, ang mga doktrinang ito ang siyang dahilan kung bakit merong hindi nagkakaintindihan. Bilang mananampalataya, kailangan magkaisa sa prinsipyo, basic principle. Kailangan pong iisa yung pamantayan, lalong-lalo sa kaligtasan. At wala po naman po tayong pamantayan ng kaligtasan, kundi yung pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo at pagpapasakop sa Kanya. At dito, masusunod po natin ang Kanyang nais na ipinapagawa sa atin sa pamagitan ng pag-ibig. At pinapakita rin po dito, mga kapatid, sa verse 7 hanggang 9, na walang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. So, ibig sabihin, yung pagtanggap at pagkakaroon ng pagkakaisa ay kailangan po natin lahat. Kaya't kung tayo po ay nabubuhay, tayo ay mabubuhay sa Diyos, at kung tayo mamamatay, tayo mamamatay sa Diyos. At ang katotohanan po nito ay sinabi na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, siya ay muling nabuhay para siya ay maging Diyos ng mga buhay, mga patay at mga buhay. Kaya't pag po natin husgaan ang ating mga kapatid,
sapagkat sila man sa kanilang pagkain, sa kanilang ginagawa, ang iniisip nila ay pinapupurihan nila ang Diyos. At ito ay tanggap ng Diyos. Hindi po tayo ang siyang maghusga sa kanila, sapagkat ang maghusga ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At paghusga ng iyong kapatid, sapagkat pinupuri rin niya ang Diyos. Ang dahilan po nito, mga minamahal mga kapatid, ay makikita po natin sa ikatatlong bahagi, yung huhusgahan ng Panginoon ang bawat isa. Sa verses 10 hanggang 12, ang pinapakita po dito ni Pablo sa verses 10 hanggang 12, ay ganito po: kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang iyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Ibinabalik ni San Pablo ang katanungan sa verse 4. Bakit po natin huhusgahan ang ating mga kapatid? Tayo po ay tatayo, isa-isang tatayo sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Corinthians 5:10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. At sa James, sinabi ni James sa chapter 4, 11, 12, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother, speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? Mga minamahal mga kapatid, kailangan po nating tanggapin lang ang ating kapwa. Tayo po ay huhusgahan ng Panginoon, bawat isa po sa atin. Kaya't na mahalaga na sa ating pagsama-sama, kung babalikan po natin yung ating mga nakaraang mga Huwebes, ang laging ipinapahayag ni Pablo ay yung magmahalan, mag-ibigan. Dahil kung sa pag-ibig, kung ikaw ay umiibig, kung tayo daw ay umiibig, ayaw po nating makasakit dahil ayaw din po nating masaktan. Kaya kung tayo po ay naghuhusga sa ating kapwa dahil sa kanilang ginagawa, hindi naman po natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi naman po natin alam kung ano ang kanilang mga problema. Hindi man lang po natin sila nakakausap. Wala man lang po tayong oras na makipag-usap sa kanila at alamin kung ano ang problema. Tapos huhusgahan po natin sila. Kung ano yung ginawa po natin, yun din po ang gagawin para sa atin. So mga minamahal mga kapatid, ang pinapakita po dito ni Pablo ay huwag mag-away-away, huwag magkaroon ng usapin, lalong-lalo na sa pananampalataya. Kung tayong lahat ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo at tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, ibig sabihin, tayo po ay iisa, magkaisa, magkakapatid. Naniniwala po ako na kung tayo ay magkakapatid, wala pong gustong manakit
sa kanyang kapatid. At ayaw din po nating masaktan. Tayong lahat ay magbibigay sulit sa ating Diyos. Kaya't pag po nating isipin ang ating mga kapatid kung ano ang kanilang ginagawa sa Diyos sapagkat sila mismo ang siyang tatayo sa harapan ng Panginoon na siyang tanging hukom sa ating mga buhay. Tayo lahat, kayo at ako, haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya't ang pinakamaganda, ayon po doon sa binabanggit ni Pablo, ay magmahalan. Kaya po tayo, iba-iba ang kakayanan upang tayo ay maglingkod sa bawat isa. So mga minamahal mga kapatid, ay pinapahayag dito ni Pablo ngayon, 3 mahalagang bagay para sa bawat isa sa atin. Huwag natin husgahan ang ating mga kapatid na babae at lalaki patungkol sa mga bagay na hindi po natin gaano naunawaan. Huwag po natin silang husgahan sapagkat ang Diyos mismo ang huhusga sa kanila na siyang tumanggap sa kanila at tumanggap sa atin. At sila po ay nagpupuri sa Diyos. So ang Diyos na pinatutungkulan ang siya ring tanging magbibigay hustisya sa bawat isa, sa inyo at sa akin. Ang katanungan, tayo ba ay nakahanda sa harapan ng ating Diyos? Kung tayo po ay tatayo sa hukuman ng ating Panginoon, wala po tayong abogado, tayo ay tatayong mag-isa. Hindi rin tayo ang siyang magbibigay kung ano ang ginawa ng ating kapatid. O walang iba ring magsasabi kung ano ang ating ginawa. Marami po tayong kailangang gawin upang ang paghusga sa atin ng Panginoon ay ayon din sa ating mga ginawa. Mananampalataya at hindi mananampalataya, lahat ay haharap sa hukuman na ang naroroon ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya't katanungan, nakahanda ba tayo? Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagharap sa ating Diyos. Amen.
Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos ng pag-ibig, Panginoon na siyang nakakakita, nakakaalam sa bawat isa sa amin, laging kasakasama sa lahat ng oras, nakabantay sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpaalaala sa bawat isa sa amin sa aming mga gawi o aming mga gawain. Kung minsan, dahil kami po ay nasasaktan, nakakapagbigay po kami ng masalita na hindi kaaya-ayang mapakinggan para sa aming mga kapatid. Lalong-lalo na kung nasaktan ng aming mga ego o hindi po sumang-ayon po sa amin ang aming kapwa. Nagkakaroon po kami Panginoon ng hinanakit at kung minsan yung hinanakit na yon ay nagbibigay ng dahilan kung bakit kami nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, patuloy na tunghayan ang bawat isa sa amin at nagpapasalamat kami sapagkat patuloy din ng iyong walang hanggang pag-ibig ay iyong laging ipinapadama sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pangunguna sa buhay ng bawat isa sa amin at palakasin kami kahit po sa gitna ng nararanasan po naming pandemya. Maraming may mahal sa buhay
Maraming pamilya sa amin, Panginoon, na nalulungkot sapagkat kung minsan o meron sa amin yung hindi man lamang namin nabigyan ng tamang oras ang aming pakikiisang puso sa aming mga kapatid na nagkaroon po ng kalungkutan sa pagpanaw ng mga minamahal sa buhay. Panginoon, dalangin po namin na nawa ang kagalingan ng bawat isa, kakayanang paglabanan, Panginoon, ang COVID-19 ay iyong igawad sa bawat isa sa amin. At sa aming mga nararamdamang mga sakit, nawa hindi mga maapektuhan ito ng virus na kumakalat. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy po ninyong pagpapala sa aming iglesia, sa aming kapatiran, sa bawat iglesia na patuloy na nagtitiwala, sa bawat tao na patuloy ang pagbibigay ng papuri sa iyo na aming Panginoon. Salamat o dakilang Diyos. Kaya dinadalangin po namin na patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin, sa aming mga pagkukulang, patuloy na kabipunuan, at sa aming nagagawang pagkakamali, ituwid po ninyo kami at patuloy kaming susunod sa iyong kalooban. Pagsamasamahin po ninyo kami at tulungan po ninyo kaming tanggapin kahit po ang mga kapatid po naming mas mahina o sa aming mga kapatid na sa tingin po ay mas mahalaga sila. Bigyan po ninyo kami ng puso na nakakaunawa. Pusong tumatanggap sa bawat isa. At pusong nagpapasalamat sa iyo sa katayuang iyong binigay sa bawat isa sa amin. Sapagkat kayo lamang ang may karapatan magbigay sa amin ng nararapat na hustisya sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At pangunahan kami at ito'y aming dalangin na nagtitiwala na patuloy po ninyo kaming gabayan at patnubayan, palakasin sa aming mga buhay upang hindi kami maapektuhan ng mga sakit na maaring makapanakit sa bawat sa amin. At ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. At ngayon, sa ating patuloy na buhay, patuloy na pagsusuko ng ating mga buhay, tanggapin natin ang masaganang biyaya, pagpapala, pag-ibig, pagliligtas, gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.